Sala ng ina ni Manny Pacquiao na si Aling Junisha tuwing nakikipagsagupa sa ring ang kanyang anak. Alam daw kasi ni Aling Junisha kung gaano kadelikado ang pagboboxing. Mula sa General Santos City nakatutok si Sherry Ann Torres. Naging pansin ang maliit na supot na ito nang ilabas ni Mami D mula sa loob ng kanyang damit. Ilang minuto matapos manalo si Manny Pacquiao kahapon. Inamin niya sa GMA News na sa loob ng supot na ito ang sikreto kung bakit dinidinig ang mga panalangin niya para sa anak. Ayaw niya itong tawaging agimat o anting-anting. Binili raw niya sa US noong naghahanda si Manny sa laban niya kay Ricky Hatton. Yung isa nga parang picture, gano'n, may hinawa ko. Iba man to dito. Ganyan lang, yung picture, gano'n ako. Santanin yung mukha, itim. Nailigtas daw sila nito sa kapahamakan gaya na umuwi sila sa Pilipinas mula sa laban sa Las Vegas na bumabagyo. Ngayon, mas matindi ang hiling ni Mami D. Ngayon na tumigil si Manny sa pagbaboxing. Naputol daw kasi ang rosaryong galing sa Santo Papa na ginagamit ni Manny sa tuwing may laban siya. Noong laban nila ni Ricky Hatton. Ibigay mo ang anak ko, sana hindi na masugat ang katawan niya at saan ulo niya. Sabi ko. Naisip ko talaga itong isang boxer nga Pinoy ba? Ayun, nagkoma. Natakot ako, naisip ko na, Lord, wag mo isagaya sa Pinoy boxer na sira. Habang sige ang dasal ni Nanay Junisha kahapon, ang lola naman ni Manny na si Lola Cristina Dapidrad, walang tigil sa pag-iyak habang nagdadasal sa kwarto. Natatakot daw kasi siya para sa apo. Pupulungin daw ni Mami D ang kanilang buong pamilya pagdating dito ni Manny para formal na pag-usapan at pagbutuhan kung dapat pa bang lumaban si Manny. Si Lola Cristina ayaw ring pumasok sa politika ang apo. Ay ko, kay wata kay balon anang iyang lakaw. Kaya ang tao nga kuan na anang kasina sa tao. Mo naguguhat o dili mao. Si Nanay Junisha kontra rin sa pagpasok ni Manny sa politika. Sa ngayon, dating gawin na uli na Mami D. Balik video sa bahay, sayaw at exercise muna na pampasaya raw sa kanilang buhay. Dito na lang daw maghihintay ang pamilya Pacquiao sa pagbabalik ng pambansang kamao. At si Mami Junisha sasabay na lamang sa mga lokal na opisyal sa pagsalubong sa kanyang anak. Engrande man o hindi ang gagawing pagsalubong, magpapasalamat pa rin daw ang pamilya sa sambayanang Pilipino. Mula dito sa General Santos City, Sherry Ann Torres, nakatutok 24 oras. At tulad po ng dati, pinagpustahan ng ilang mga kapwa natin Pilipino ang laban kahapon ni Manny Pacquiao. Pero dahil tiyak noon pa man din nalyamado si Manny, may ilang pong naghulaan na lang kung anong round matatapos ang laban. Panurin niyo po itong pagtutok na ito ni Jun Veneracion. WBO welterweight champion of the world, Manny! Hindi na ikinagulat ang panalo ni Manny Pacquiao laban kay Joshua Clottey. Sa pagkatalo ni Clottey, may mga Pinoy ring natalo sa pustahan tulad ng maraming taga-Agham Road, Quezon City. Ang tayaan hindi nakabase kung sino ang mananalo, kundi hanggang anong round tatagal ang kalaban ni Pacman. Partida ang tawag dito. Isa sa mga sumugal, si Nelson Duhay Lungsod. Ang kanyang taya, 300 piso. Hindi lalampas ng 6 na round si Clottey. Di ko akalain na abot ng 12 yun kasi kita mo naman lakas ni Pacquiao eh. May mga tumayaman kay Clottey, yun ay dala na lang ng katuwaan. Sa sobrang yamado ni Pacman, wala raw gustong pumasok sa patas na pustahan. Pero kay Pacquiao talaga ako. Ang problema nga walang kapustahan, kaya na katuwaan lang din naman. Pumusta na lang ako kay Clottey eh. 3,000 piso naman ang panalo ni Marvin Nabo sa kalabang tumaya na hindi aabot ng 8 rounds si Clottey. Hindi natumba si Clottey hanggang 12 rounds, nanalo na ako. Diba? Opo, 3,000 po yun. Malinis po yun. Malamang may mga mas malaking pustahan pa ang nangyari. Sa naging takbo ng pustahan, makikita kung gaano kabilib ang mga Pinoy kay Pacman. Walang nagbago kahit hindi pa napabagsak ang kanyang kalaban. Sa laban ni Pacman, may mga nanalo at merong natalo. Pero sa kabuuan ang mas mahalaga ay ang sayang naibigay nito sa mga Filipino. Kahit sa sandaling panahon, muling nakalimutan ang mga problema ng sambayanan. Jun Veneracion, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Magkasama sa isang pelikula sila Christine Reyes at Iza Calzado. Gaganap na bar girl si Christine. Broken-hearted nurse naman si Iza. Makichika tayo kay Lars Santiago. Sa pictorial pa lang para sa pelikulang Working Girls 2010 ng GMA Films at Viva Films, in character na ang mga bida ng pelikula.
Women power ang ipinapakita sa pelikula na tinatampukan ni Rufa Gutierrez, Iza Calzado, Christine Reyes, Eugene Domingo at Jenilyn Mercado. Si Christine, gumaganap bilang bar girl, ang nagpakita ng kaseksihan sa pelikula. Sexy element? Well, siguro dahil din sa suot ko yun. Sexy kasi yung mga outfits. Hindi kasama ni Christine sa pelikula ang ex-boyfriend na si Dennis Trillo. Pero ito pa rin ang itinatanong ng marami sa aktres. Lalo pat present ito noong nakaraang birthday ni Christine. Nasa birthday siya, but yun lang yun. Bumisita lang siya. And yun lang, wala namang romantic. Si Iza naman, nabitin daw sa kanyang karakter sa Working Girls. Pero masaya raw siya sa dramatic moments na ibinigay sa kanya sa pelikula. Isa akong nurse. And then, heartbroken because iniwan ako nung pinakaminahal kong lalaki nung college. And then parang all throughout my life, after that, karga-karga ko yung sadness na yun. Pero sa tunay na buhay, malayong maging malungkot si Iza dahil masaya siya sa kanyang love life sa piling ng boyfriend na si Atticus King. Kasama si Iza sa bagong Sunday musical variety show ng GMA na Party Pilipinas at pangako niya may mga ipapakita rin siyang kakayahan sa pagsayaw. Posible kayang magkaroon siya ng number kasama si Atticus na isa ring musician. It's my dream. It's our dream to be able to perform or something together, like jam. Pero hindi ko alam kung kaya niya yung gano'n, yung parang Party Pilipinas tapos andun kami. Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Chris Aquino, handa nga bang isakripisyo ang trabaho? Napupulaan daw kasi si Senador Noynoy. Tutukan yan. Susunod! Japan, niyanig ng malakas na lindol. Mami Carol, nagkwento tungkol sa pagbubuntis ni Juday. At mga taga-BIR, nakisabay sa sex bomb dancer sa pagsayaw ng bilog na hugis itlog. Sukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.